Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig sa pahayag na ito, ako po ay buong pagpapakumbaba na magpapahayag po nito. At pa sinabing buong pagpapakumbaba, susunod kung ano ang inuutos ng Diyos. Ayon sa aklat ng Jeremiah chapter 1 verse 15 hanggang 18, pakinggan mo ito, tinatawagan ko ang lahat ng bansa sa hilaga, darating silang lahat at ang mga hari nila'y maglalagay ng kanilang luklukan sa harap ng pintuan ng Jerusalem at sa paligid ng muog nito. Gayon din ang gagawin nila sa ibang mga lungsod ng Juda. Sa gayong paraan, parurusahan ko ang mga lungsod na iyon at dahil sa pagtalikod nila sa akin, sila'y nagsusunog ng mga kamanyang patungkol sa ibang mga Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosang sila na rin ang gumawa. Verse 17, kaya magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Ang utos ng Diyos, magpakatapang ka. Sabihin mo ang lahat ng inuutos ko. No, sa bawat bansa, dito sa bansang Pilipinas, ako'y nananawagan. Hindi po ako nagtapang-tapangan o nagdunong-dunungan. Ito'y utos ng Diyos. Ang problema ay spiritual. Kaya buong mundo na ang magsasuffer nito. Kahit man lang sa bansang Pilipinas, makatulong tayo. Kaya ako'y nananawagan sa ating mahal na presidente, lahat ng senador, congressman, mga pinuno ng bawat syudad, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Kung kayo'y naniniwala sa Diyos, 2 Corinthians chapter 5 verse 20, ang sabi po, we are the ambassador for Christ. Meron pong tagapagsalita ang Diyos. Kung ang Pilipinas meron pong ambassador sa iba't ibang bansa, kung ang presidente ay meron pong tagapagsalita, meron ding tagapagsalita ang Diyos. At ito po'y hango lahat sa Bible at ipinapaalala sa lahat po ng mamamayan, maging man lang sa bansang Pilipinas, kung ano ang ipinasasabi ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Bible, sa aklat ng Deuteronomy, ang pangalan sa ating panahon ngayon ay COVID-19. No, COVID po, coronavirus. Pero sa Deuteronomy chapter 28, ito ang sinabi ng Bible. Binigyan na tayo ng example. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 24, kamakailan lang yung nangyari sa Taal. Sabi, kayo ay pauulanan niya ng alikabok sa halip tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Pinakita sa atin, no? Sabi nga ng Bible, ang nangyayari noon, Old Testament, ay mangyayari hanggang ngayon sa panahon natin. Paulit-ulit lang para magkaroon ng takot ang mga tao. Kaya nga sinabi, hihimatayin sa takot sa Luke chapter 21, verse 25, 26 to 27, himatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Kaya yung sinasabi natin coronavirus o COVID-19 dito sa verse 15 na sinabi ng Diyos, sa kabilang dako kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Tatalo na ako ng verse 22 kasi marami pong klase-klaseng sakit
Yan nga yung sinasabi ko nung nakaraan po mga kapatid, ng why suffering COVID-19, malulula talaga tayo kung mapakinggan lang natin ang sinabi po ng Bible. Okay, sabi po dito, verse 21 to 22, hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ito po ipinasasabi ng Diyos, paulit-ulit lang daw, sa generation to generation. Dahil nga ang katotohanan na ang Biblia may araw na itinakda. Ang 1,000 taon, isang araw. Kaya ginawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan po sa loob ng 6 na araw. Ang ika-7 nagpahinga ng Panginoon. Ngayon kung nasa 6,000 years na ang mundo, ika-6 na araw natapos ng paglalang. Kaya nga, ito yung ika-7 araw, ito yung sinasabi sa ating pong mga kasamaan sa iglesia. Intindihin ninyo itong maigi, na kung hindi paikliin ang panahon, walang maliligtas dahil sa sobrang kahirapan. Sabi nga ng 2 Timothy 3:1, mababat-bat ng kahirapan ang mga huling araw. Kung paulit-ulit lang sabi ng aklat ng mga ngaral at panaghoy, na ang mga mayayaman noon ay nangangalkal ng pagkain sa basura dahil wala nang mabili. Kaya sabi nga nila, mas mabuti pang mamatay sa gera kaysa mamatay sa gutom. At ito po yung mga pangyayari. Kaya nga ako din ay nananawagan sa lahat ng mga nagsasabing mga lingkod ng Diyos. Ako po isang pastor, ulitin ko, sa lahat ng mga leader ng church, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Kung sinusuway mo ba ang pinakamahalagang utos, masasabi pa bang ikaw ay lingkod ng Diyos o maka-Diyos? Ano ang pinakamahalagang utos sa aklat ng Mark chapter 12, verse 29 to 30? Ang sabi ng Panginoong Hesus din, nagtanong ang isang iskriba, ano pong utos ang pinakamahalaga? Ang sagot ng Panginoong Hesukristo, Mark chapter 12, verse 29 to 30, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas. Ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Bakit ko inulit? Para mabaon sa puso natin. Dahil ang utos ng Diyos sa tao para sa Kanya, kailangan mong sundin buong puso, buong isip, lakas at kaluluwa. Ngayon, sa lahat po ng mga ngaral, magkaisa tayo. Ituro natin kung ano ang katotohanan. Titus, sa aklat ng Titus chapter 2 verse 1, ikaw naman ang ituturo mo wastong aral. Kasi kung hindi mo susundin ang pinakamahalagang utos, I doubt na ikaw nga talaga ay lingkod ng Diyos. Hindi po ako nanguhusga. Sinasabi ko lang kung ano ang sinasabi ng Biblia. Dahil ang sabi ng Isaiah 43 verse 10 to 11, Israel, ikaw ang lingkod ko. Hinirang kita upang maging lingkod ko at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin at meron pang ibang darating. Tanging ako lamang at wala ng iba. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Sabi ng Diyos, you will know and believe me and understand that I am He. And Jesus said, you will die in your sin if you do not believe that I am He. In verse 15, verse 11,
Walang ibang Diyos na una sa akin. Ako lamang ang tagapagligtas. Wala ng sinuman. And in verse 15, I am the Lord your Holy One, the Creator of Israel, your King. Nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas, na ating Creator at Hari. Luke 1:35, and that Holy One, the only God and Savior, and our Creator, who is to be born and will be called the Son of God. Why will be called the Son of God? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mystery. 1 Corinthians 2, chapter 2, verse 7 to 8, kung nakilala sana nila ang dakilang Panginoon, hindi sana nila ipinako sa cross ng Kalbaryo. Dahil wala pong pwedeng makapagbigay ng kapatawaran sa kasalanan ng isang makasalanan, kaya siya naging tao. Para siya'y patayin, hindi siya pwedeng makilala at magpapakilala, kaya ang tawag sa kanya, anak ng Diyos, hindi po literal. Ito yung pinakamahalagang utos. Kung ito'y susuwayin natin, ikaw din ang may sisisihin at dahilan kung ano itong mga sufferings ngayon. Kung magkakaisa tayo, maging sa Pilipinas lang, gagarantiyahan tayo ng Diyos. Ngayong mga salot na yan dahil sinabi niya, kung ako'y buong pusong susundin ninyo, hindi ko ipaparana sa inyo. Exodus 15:26, ang mga salot na ipinadala ko sa Ehipto. Hindi po ako manunuligsa sa inyo. Nananawagan ako sa inyo, lahat ng mga leader ng church. Ang pinakamahalagang utos, huwag mong kalabanin ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. I am the Lord your Holy One, the Creator of Israel, your King, and that Holy One who is to be born and will be called the Son of God. Isaiah 9:6, ang batang ipapanganak, makapangyari ang Diyos at walang hanggang Ama. Kaya sabi po ng Panginoong Jesucristo, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Nagsalita siya bilang tao. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sino nakita? Kaya nung sabi ni Filipe, Panginoon, ipakita nyo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Anong sagot ng Panginoong Jesucristo? Filipe, matagal mo na akong kasama, hindi mo ako kilala? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Why? God manifested in the flesh. Ang Diyos na hayag sa laman. At sino yung Diyos na hayag sa laman? Ang batang ipapanganak, makapangyari ang Diyos, walang hanggang Ama. Kaya ginawa niya ang proseso para siya'y maging tao, sinundan niya ang proseso ng tao, kaya siya'y binuntis ni Maria sa loob ng 9 na buwan. Why? Para paglabas niya, dahil bababa siya sa lupa, dahil mamamatay ang sinumang makakakita sa mukha ng Diyos. Kaya sa aklat ng Genesis, nakiusap si Moses, o sa Exodus 33 o Genesis, pwede ko ba makita ang tunay mong anyo? Kaya sabi ng Lord, makikita mo ang aking likod, ang aking buong katauhan, pero hindi ang aking mukha. Mamamatay ang sino mang makakakita sa aking mukha. Kaya siya'y naging tao, binuntis ni Maria, Luke 1:35, and the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born and will be called the Son of God. Hindi po siya mahirap intindihin. Kaya lang sa kanyang pagiging tao, o ulitin ko, hindi siya pwedeng makilala at magpakilala as human. John 13:15, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Why? Ako ang daan, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya yung perfect man na bilang tao, perfect, walang kasalanan, na mag-set ng example para ipakita sa atin kung paano tayo sumunod. Pero ang ginawa nating mga leader ng church, no? Na ang sabi ng Bible, kung ikaw talaga ay lingkod ng Diyos, ayon sa aklat ng 1 John chapter 4, wala akong nakitang mga pastor na nagsasabing sa demonyo kami. Lahat
sa Diyos kami. Lahat maging lingkod kami. Pero pag sinabi mong nasa akin ang Espiritu, ito ang sinabi ng Bible. Kung sa Diyos nga ba ang Espiritu, meron ka. 1 John chapter 4 verse 1 to 3. Ito ang sinabi ng Bible. Alam ko, alam niyo ito mga pastor. Dahil mga pastor kayo, nag-aaral kayo sa Biblia. Pero nagbulag-bulagan lang kayo dito sa verse na ito. Bakit ko sinabi? Yung pinagmumulan kong church, isinisigaw niya, hindi si Jesus ang naging tao, yung Ama lang. Sige, basahin natin ang Bible. Kung tama ba yung isinisigaw mo, Bishop Louis Santos. Sige. 1 John chapter 4. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing suma sa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong suma sa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Marami na raw. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Yun daw pong kinaroonan ng Espiritu ng Diyos, ang nagpahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Bakit, Bishop Louie, sinabi mong hindi si Jesus ang naging tao? Nung mag-usap tayong dalawa lang, tao na si Jesus, gagawin mo pang tao? Ang nakasulat sa Bible, ang hindi nagpahayag na si Jesucristo ay naging tao, mandaraya at Antikristo. Meron kang isang teacher dyan umalis, pinakiusapan mong bumalik, kinausap mo sa likod ng pulpito. Huwag mo nang ituro na si Jesus ang naging tao. Dahil tao na, gagawin mo pang tao. Mali yan. Ang Ama ang naging tao. Grabe, Bishop Louie. Sobra ang pagrespeto ko sa iyo, pero wala kang respeto sa salita ng Diyos. Nananawagan ako sa iyo, sa lahat ng mga miyembro mo. Dahil nung pumunta ang mga senior pastor dito, sila Pastor Bong, Pastor Boy, Pastor Gino, Pastor Ron Ehe, at Pastor Edwin, dahil sinabi sa akin ng Diyos ang talatang ito, sabihin mo. Dahil ang instruction nila sa akin, Pastor Ruel, huwag ka nalang magsalita dahil kahihiyan ng church. Nakiusap ako sa Lord, ikaw ang magsalita sa akin, dito niya ako nila, sabihin mo. Kaya nga, sana, Pastor, mahal kita. Sinabi ko sa iyo, nasa likod mo ako. Anong sabi sa akin ni Bishop Galimit? Ikaw ang totoong nasa likod ni Bishop Louie. Anong sabi ni Pastor Ron sa akin? Ibig mong sabihin, Pastor Well, Antichrist si Pastor Louie at saka si Pastor Edong? Ang sagot ko sa kanila, nilang 5, Pastor Well, sabi ko sa kanila, Pastor Ron, wala po akong sinabing ganun. Ang sabi ni Pastor Ron, kababasa mo lang Ang sagot ko sa iyo, Pastor Ron, ang Bible ang nagsabi, hindi ako. Kaya Pastor Boy, sabi mo sa akin, Pastor Well, pag-fasting mo yan. Nasa likod mo ako. Sabi mo sa akin, kayo na ang bahalang makipag-usap kay Bishop Louie. Kaya nga, nakiusap ako siya, tinatawagan kita. Anong sagot mo sa akin, Pastor Boy? Pastor Well, ikaw na lang. Hindi ko na ikwento. Yung iba, marami po. Ang sabi mo sa akin, sige, Pastor Well. Pero natakot ka. Kaya nga sabi ni Bishop Galimit sa iyo, Bishop Louie, Bishop Louie, ayusin mo si Pastor Well. Kwento ni Bishop Galimit sa akin. Kung hindi mo aayusin yan, si Pastor Well, wala akong nakita at narinig na itinurong mali. Kahihiyan ang church mo yan. Anong ginawa mo? Nagpadala ka
sa lahat ng Jesus Christ to God be the glory church ng memo ang sino mang kumausap sa akin dahil antichrist ako, sabi mo, tatanggalin mo. Iyon ang katotohanan, mga taga to God be the glorians. 25 years ako dyan. Pero nung sabihin ko ang katotohanan, imbis pakinggan, tinanggal po ako ni Bishop. Iyon ang totoo para malaman ninyo. Okay, ngayon, kapag sinabing lingkod tayo ng Diyos, andon yung salitang ang hindi nagpahayag na si Jesucristo ay naging tao ay mandaraya at antikristo. Another supporting verses, 2 John chapter 1 verse 7. Ang sabi po ng Bible, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay mandaraya at antikristo. Ngayon yung Jesus na naging tao, Romans 9:5, sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan. Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan, na pinapupurian magpakailanman. Kaya yung salita po, makasalanan, sinusuway ng mga pastor na mga leader ng church, ang pinakamahalagang utos, na isa lang ang Diyos na kilalanin. For who is God except the Lord? And Jesus Christ is the Lord of Lords. Kaya kung kasalanan ang pag-uusapan, nagsisigaw tayo sa pulpito, yung mga lasinggo, yung mga adik, yung mga magnanakaw, kasalanan yun, sa kapwa lang yun. Pero ang kasalanan nating mga pastor, kung ituturo mo na hindi si Jesus ang Ama, dahil sabi nga ni Bishop Louie, tanggalin mo yung Ama, hindi na Diyos si Jesus, ay pinakamabigat na kasalanan ang nagagawa natin sa Diyos. Hindi ka naniniwala na ang batang ipapanganak makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan. Lahat ng pastor na hindi nagtuturo na si Jesus ang naging tao, Diyos na kataas-taasan, ang sabi ng Bible, antichrist ka. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 8, ang sino mang humamak sa aral nito, humamak hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, mga pastor, ituro mo ang katotohanan. Sino yung katotohanan? I am the way, sabi ng Panginoon, the truth, and everlasting life. Kaya nagkalat ngayon yung mga salot. Tayong mga pastor ang dahilan kung bakit hindi natin sinunod. 10 Commandments, Exodus chapter 20 verse 3, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Dahil no Old Testament, walang ibang Diyos ang kinikilala, isa lang, yung Diyos na ating Ama na gumawa ng langit at ang lupa. Kaya ang second commandment, huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan o larawan. Iba yung huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan. Yung sa first, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos. Dahil 2 Corinthians 4:4, Diyos ng sanlibutan ito si Satanas. Kaya nga pinagsaman ito ng ibang mga pastor, yung Exodus chapter 20 verse 3 and 4, pinagsama, ibahin nyo. Isaiah 43 verse 10 to 11, you are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. Walang ibang Diyos na una at meron pang ibang darating. At malinaw na yung Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan, siya ba ang Ama? Isaiah 9:6. Diyos, ang batang ipanganak, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. 2 Samuel 22:32 and Psalms 18:31, for who is God except the Lord, and Jesus Christ is the Lord of Lords. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Ang pinakamahalagang utos ang sinusuway nyo. Sino ang pinakamakasalanan? Ang mga pastor na hindi nagtuturo na si Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan, na kailangang mamatay para sa kaligtasan ng lahat ng bansa sa sino mang tumanggap at nananalig sa Kanya.
Mahal mo ba ang Diyos? Turo mo ang katotohanan. Mahal mo ba ang ating ang bansa? Mahal mo ba ang mga tao? Ituturo mo ang katotohanan para hindi tayo dadanas ng mga salot dahil pinakamahalagang utos na ito. Nananawagan ako sa lahat ng pastor. Babanggitin ko na lahat ito. Hindi ako nagtapang-tapangan. Nananawagan. Eli Villanueva, ang sabi mo sa iyong mga anniversary, Jesus Christ, the co-creator of God the Father and co-creator of God the Holy Spirit. Ano sabi ng Isaiah 44, verse 24? Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan. I alone stretches out the heavens. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisang lumalang ng lahat ng bagay. Bakit sinabi mo may co-creator? Dahil sa litas, Mr. Soriano, at sa ibang mga pastor na hindi matanggap na si Jesus ang kaisa-isang Diyos na ating Ama, na may sinabi sa Revelation chapter 4 verse 2, Revelation chapter 1 verse 17, namatay ako, ngunit masdan mo ako'y buhay ngayon at manatiling buhay magpakailanman. At sa Revelation chapter 4 verse 2, nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon, at ang nakaluklok sa verse 9 to 11 ang nabubuhay magpakailanman. At ang sabi ng 24 elders, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang, sapagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay. Paano yung let us make man? Job chapter 38 verse 3 to 7. Job, magpakalalaki ka, ikaw ba'y tao ng lalangin ko ang mundo? Ikaw ay magsabi, sino ang nagpasya sa lawak nito? Anong sabi ng Panginoon? Noon ang mga angtala at anghel nagdiwang at nagsaya. Kasi pag sinabing let us, hindi lang po ito definitely dalawa lang. Let us, pwedeng 3, 10, 100, 1,000. At ang kasama ng Diyos, siya mismo nagsabi, nung lalangin ko ang mundo, ang mga atala at anghel nagdiwang at nagsaya. Basahin nyo, lahat ng pastor, Mr. Soriano, let us make man, dahil sinabi mo, halika anak, lalangin natin ang mundo. Meron po ba kayong mababasa? Lahat ng pastor, bibigyan ko kayo ng assignment. Basahan nyo ako ng isang verse kung sila'y mag-ama, ayon sa mga paniniwala ng marami. Dahil hindi kayo naniniwala na si Jesus ang Ama, ang kaisa-isang Diyos. At liban ka sa ating Panginoon Jesucristo, wala ng ibang Diyos. Kaya nga, Jude 1:4, ayaw nilang paniwalaan, tanggapin na si Jesus ang kaisa-isang puno at Panginoon. Eh nakahanda ng parusa. Huwag niyong idamay ang mga miyembro. Dahil hindi kayang sirain ng miyembro ang buong kongregasyon. Dahil may pastor na namumuno. Pero kung ang pastor na ang sumungay sa utos ng Diyos, kawawa pati miyembro. Dahil Ezekiel chapter 14, verse 9 to 11, kung ang isang propeta nagpahayag ng mali, parurusaan ko siya at ang sumasangguni sa kanya. New Testament, kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa ukay. Kaya lahat ng pastor, nanawagan ako sa inyo. Ituro nyo na ang katotohanan. Huwag mo nang guluhin ang isip mo, dahil ang sabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 43 to 44, bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Dahil sabi nga, ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Huwag na tayong lalayo. Yun na lang pinakasimple na sinabi ni Filipe, pakita mo sa amin ang Ama, masiyahan na kami. Sumagot ang Panginoong Hesus, Filipe, matagal mo na akong kasama? Hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bibigyan niyo ako ng verse, John 14, verse 9 to 10.
Ano sabi ni Bishop Louis sa akin? Pastor Well, ito na lang para mas mabilis. Naniniwala ka ba na ang Ama ay nanahan kay Jesus? Ang sagot ko, literal, sabi niya, yes. Hindi. Paano yung John 14, ang Ama ay suma sa akin? Ang sagot ko sa kanya, binasa mo ang Ama ay suma sa akin. Kaya ang aral, God was in Christ, ang Ama ay suma sa akin. Kaya ang Ama pumasok kay Jesus. Paano? Yung sinabi niyang una, ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Nagpasukan silang dalawa. Ay hindi mo naintindihan. Bilang tao, kailangan manahan sa atin ng Diyos. Then apart from me, you can do nothing. Kaya nga yung sinabi, lahat na ng bautismo kay Kristo, pinananahanan ni Kristo. That's why the mind of Christ is in us. That's why tinawag tayo, we are the temple of the living God. And who is that God who dwells in this temple? Lahat na nabautismohan kay Kristo, pinananahanan ni Kristo. Sino yung Kristo? Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Pastor, pinakamahalagang utos. Huwag mong pabayaan. Kaya sa aming mahal na Presidente, pansinin nyo naman yung sinasabi po na we are the ambassador for Christ, na nagsasabi kung ano ang dahilan kung bakit dumanak itong salot na ito. Dahil sinabi ng Diyos, padadalhan ko kayo na nag-aapoy na lagnat hanggang sa kayo'y malipol. Kung hindi tayo magpapakumbaba, kasama naming mga pastor at kayong Presidente na magpapatupad. Mahal naming Presidente, tama yung sinasabi mong lockdown. Tama po yun. Dahil nandun po, inutos din ng Panginoon na magpadala po ng salot ang Diyos sa Ehipto. Pumasok kayo, kayong lalabas sa inyong mga bahay. Tama po yun, mahal na Presidente, yung mag-face mask kami. Social distancing, tama po yun, susunod kami dyan. Sana naman, mahal naming Presidente, mga senador, kayo ang nasa taas, pakinggan nyo ang dahilan kung bakit tayo dadanas ng ganito. Kung susunod pa, dahil sinabi ng Revelation chapter 9 verse 12, nakadaan na ang isang salot at meron pang dalawang susunod. At uunahan ko na po kayo dahil sinabi ng Bible, dapat itong mangyari. Nang sabi ng Biblia, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw labanan. Huwag niyo kayong matakot. Dapat mangyari ang mga bagay nito. Pag nagkagera, gaano kahirap. Kaya ka, mahal naming Presidente, mahal ko ang aking bansa. Alam ko mahal mo, kaya ganun katindi na nagpupumilit ka hanggat maaari, wag lalabas. Tama po yun. Face mask, tama po yun. Social distancing, tama po yun. Wala kaming tutol doon. Kung gagawin mo, Mr. President, na talagang ika-quarantine kami, house quarantine, wala pong mali. Biblical po yan. Pero ano ba ang dahilan? Hindi puro tulog lang. Alamin muna natin kung ano ang dahilan kung bakit nga talaga tayo nagsasaper. Dahil sinabi ng 2 Chronicle, wala ng tunay na Diyos ang kinikilala. Mahaba na kapag isama ko pa dito ang mga leader ng Katoliko. Sinabi mo yan sa Sacred Altar. Kung sinasabi mo may libro kang pinabasa, tama lahat ng sinasabi mo. Dahil meron akong tunay na ebidensya ng mga sinasabi mo. Totoo yun. Baka sa susunod ko na Part 3, Part 2 po ito. Why suffering COVID-19? Inuna ko lang muna mga pastor, na kapwa ko pastor, na patuloy nagtuturo ng kasinungalingan. Dahil sabi ng Jeremiah, wala kayong naitutulong sa bayang ito, sa bansang ito. Dahil isa lang ang Diyos.
Kaya yung aking nakagisnan, aking inunang pastor, mahal kita, iniiyak ka kita, tatay kita, Bishop Louie. Laki ng utang na loob ko sa iyo. Kaya patuloy pa rin akong nananalangin sa iyo na sana pamulat ang iyong isipan. Pagsisisihan mo na sinabi mo, nagsisi kang tinuro mo sa Jesus ang Ama. Grabe, Bishop Louie. Tinuro mo, tanggalin mo yung Ama, hindi na Diyos si Jesus. Hindi pa pwedeng tawagin Diyos si Jesus dahil hindi pa nag-rapture. Hindi pa siya pwedeng tawagin Ama dahil hindi pa nag-rapture. Bishop, sarili mo na lang yan. Wala kang maibibigay na verse sa Bible. Ang sabi ng Biblia, matatalos ng sino mang ibig tumupad sa utos ng Diyos kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos. Yan ang sabi ng Panginoon sa John chapter 7 verse 17 to 18. Kaya kung nagsasalita ka, kaya Colossians chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo sa mga mandarayang aral na hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng mga matatanda at sa tuntunin ng iglesia. Ipinaglaban mo ang iyong relihiyon, kinakalaban mo naman ang Biblia. Are you a true servant of God? Pastors, lahat ang pastor na hindi nagtuturo na si Jesus ang kaisa-isang Diyos. Dito na ako magtapos. Anong utos ng Diyos kay Pablo? Sa pamamagitan ni Ananias, pinili ko siya para ipakilala ang aking pangalan sa mga hari, sa mga buong Israel, sa mga hintil, ang pangalang Jesus na higit sa lahat ng pangalan, dahil ang batang ipapanganak makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Ito ang pinakamahalagang utos. Kaya pag sinuway natin ito, masabi pa bang ikaw ay maka-Diyos at may takot sa Diyos? Matakot tayo sa Diyos. Salamat po. Yung part 3, maririnig niyo ulit. God bless sa inyong lahat.